dakilang pag-ibig, Panginoon. Tunay, walang pagsigla ng aming pasasalamat sa iyo. It's all because of you. It's all because of your love, O God, of your faithfulness, Jesus. Ikaw yung Diyos na tapat, kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na mabuti. Walang katulad mo, O God. Grabe na umiibig sa bawat isa sa kabila ng aming mga pagkukulang sa buhay. Panginoon, palaging nakalaan ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, Panginoon. Hindi kami nagiging tapat, but ikaw ang Diyos na tapat sa bawat isa. Kaya patuloy na ikaw ay aming sasambahin, papupurihan, itataas, Lord God, ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. O Diyos, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Karapat-dapat ka ng papuri at pagsamba. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang papuri at pagsamba iaalay. Ukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang papuri pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin
bawat labi ay napupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuhod sa'yo, hinataas ang ngalan mo.
Yes, Lord. We worship you, Father God. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at higit sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang naging dahilan upang kami, O Diyos, ay hindi mapahama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, na muli kami ay iyong itinako sa lugar na ito upang kami, Panginoon, ay patuloy na magpasalamat, patuloy kang purihin at sambahin sa aming pong mga buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na ihanda mo ang bawat isa po sa amin. Buksan mo ang aming pong mga pandinig upang malaya po namin mapakinggan ang iyong tinig sa umagang ito. Buksan mo ang aming pong mga kamalayan upang aming maunawaan ang bawat salita mo na mahayag sa aming pong kalagitnaan. At higit sa lahat, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso upang ang pusong ito, Diyos, ay patuloy na paglagyan ng mga buhay at makapangyarihan mong mga salita. Kaya, Panginoon, minsan pa, pagpalain mo ang bawat isang iyong itinako sa lugar na ito. Ama, tunay nga po na ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo, Panginoon, na nagbabago ng buhay. Ang salita mo, Panginoon, ang may kakayanan at merong kapangyarihan upang kami ay palayain sa anumang tanikala ng kaaway sa aming pong mga buhay. Upang kami ay palayain sa anumang tanikala ng gawa ng laman sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, minsan pa, aming inanyayahan ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. At tunay nga po, Panginoon, kami aalis sa lugar na ito na ang aming buhay ay iyong pinagpala, na ang aming pong buhay ay iyong binago. Kaya, O Diyos, salamat sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Dito po sa harapan. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at tayo ay muli niyang itinako dito sa kanyang bahay panambahan, kung nasaan ang kanyang presensya ay nananahan, kung nasaan ang kanyang kapangyarihan ay nandito po sa ating pong kalagitnaan. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Amen? Tayo po'y magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil muli ginawaran niya tayo ng panibagong buhay. Nagising po tayo kahit na tayo ay ginising kaninang madaling araw ng malakas na ulan. At bagamat nagising po tayo dahil sa lakas ng ulan, ang sarap naman matulog nung iba. So praise God. Alam ko po, maraming masasayang mga magsasaka ngayon. Dahil nalibre na po sila sa kanilang gastusin sa pagpapatubig. So sa umagang ito, patuloy po nating ihanda ang ating po mga sarili sa salita ng ating po Panginoon. At tunay nga po na ang salita ng Diyos, ito ay pagkain ng ating po mga espiritu at kaluluwa. Ang salita ng Diyos, ito po ang patuloy na ating pong bigyan ng panahon dahil ito ang patuloy na magpapalakas at magpapatibay ng ating pong pananampalataya. Kung nais mo na maging matatag, kung nais mo na mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay, ano man yan, sa mga aspeto ng iyong buhay, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw naman ay nananalangin sa ating pong Panginoon, na kailangan mo na makalaya sa anumang tanikala, sa anumang gawa at kapangyarihan ng pita ng laman o kapangyarihan ng laman, kailangan mo ang salita ng ating pong Panginoon. Noong nakaraang linggo po,
ay ating pong pinag-aralan yung kung paano po natin mapagtatagumpayan ang how to overcome envy. At nakita po natin sa salita ng ating pong Panginoon kung paano ang kanyang salita ay napakahalaga na patuloy po nating bigyan po ng pansin sa ating pong mga buhay. Ngayong umaga po ay ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Ang salita ng Diyos na ating pong pagsasaluhan ay magmumula sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 12, beginning verse 8 up to verse 10. Sabi po ng salita ng Diyos, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Sabi nga 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, 3 beses niya raw na hiningi sa ating pong Panginoon na alisin yung bagay na nagpapahirap sa kanya. Ito yung bagay na ayaw niyang gawin pero kanyang nagagawa. Dahil dumating sa punto ng buhay po ni Apostol Pablo na meron siyang gawin pero ayaw niyang magawa. Pero yung gusto niyang gawin, ito ang kanyang nagagawa. Amen? Dumating na ba tayo sa parte ng ating pong mga buhay yung ganitong kalalagayan? Lalo-lalo na meron tayong pinagdaraanan na struggle sa parte ng ating pong buhay. Na meron kang isang bagay na gusto mong gawin pero ayaw mong magawa, pero hindi mo magawa, pero yung ayaw mong gawin, yun ang iyong nagagawa. At yun ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit na ikaw ay nagkakasala. Maraming mga tao po ay meron pong kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. At yan po yung struggle po natin sa araw-araw. Hindi man tayo pare-parehas ng struggle sa ating pong mga spiritual life, sa ating pong mga buhay, bilang mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Pero ang maganda po dito, alam po natin na hindi po tayo perfecto. Sabi mo sa katabi, kapatid, basta ang maliwanag, hindi ako perfecto. Ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang kahinaan, meron po tayong kanya-kanyang weaknesses, na kailangan natin ang pagdaloy at pagkilos ng biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. At the more na nararanasan po natin yung pagdaloy ng biyaya o yung grasya at kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay, doon natin nararanasan at naunawaan na kung saan tayo mahina ay doon po tayo pinapalakas ng ating pong Panginoon. Amen? So, ang kadalasan na struggle po natin ay yung tinatawag po na pita ng laman. The works of the flesh. O yung sa ibang translation po ay yung lust o pagnanasa. Okay? O gawa ng laman. Ano ba ang epekto nito sa buhay ng tao? Pag ang isang pagnanasa ay hindi mo napagtagumpayan sa iyong buhay. Alam niyo po sa 10 utos,
doon sa pinakahuling 10 utos, napakalaga na mabigyan po natin ng pansin. Kasi kadalasan doon sa 10 utos, ang nabibigyan lamang po natin ng maraming pansin ay yung una, pangalawa, pangatlo at pang-apat. Yung patungkol, no, na kung paano tayo sasamba sa Diyos at hindi tayo dapat sasamba, no, sa mga Diyos-Diyosan. At yung pang-5, pang-6, pang-7, pang-8 at pang-9, ito naman po ay yung ating pong responsibilidad sa ating pong kapwa. Ano? Na huwag tayong gagawa ng mga bagay na against sa ating pong kapwa. Nandun po yung huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Pero doon po sa number 10, sa pang-10 utos ng ating pong Panginoon, ano ang sabi po dyan? Huwag kang magnanasa. Sa ibang translation, ang sabi po doon, huwag kang magnanasa. So, ito po yung bibigyan po natin ng pansin dahil bakit doon sa 10 utos binigyang diin ng Diyos itong salitang ito. At kadalasan, ito yung struggle ng maraming mga tao. Believers ka man o hindi, are you a followers of Jesus or not, ito yung isa sa mga struggle po natin sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Yung lust of the flesh. Yung works of the flesh. Yung pita ng laman o gawa ng laman na ito'y dahil po sa pagnanasa na hindi po natin napagtagumpayan sa ating pong mga buhay. Sabi doon sa aklat po ng James chapter 1 verse 15. Sabi po doon, James chapter 1 verse 14 muna po tayo. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Paano raw natutukso ang isang tao? When he is drawn away of his own lust and enticed. Sa Tagalog, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatatangay sa kanyang sariling nasa. No? Hindi ka magkakasala hanggat hindi ka dumarating sa isang kalalagayan na ikaw ay natatangay na ng iyong sariling nasa. Okay? Doon na nagsisimula na ang tao ay nagkakasala, no? Pag siya ay natatangay na-overcome na, okay? Hindi na niya makontrol yung pagnanasa na nasa kanya. Okay? In James chapter 1 verse 15, at tingnan po natin, pag ang ating pagnanasa ay tayo ay tatangay na at masyado na-overcome ng pagnanasa na meron po tayo, ano raw ang magiging bunga nito? Sabi nga ng James chapter 1 verse 15, then when lust has conceived, it brings forth sin. Okay? And sin, when it is finished, brings forth death. Sa Tagalog, kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Kaya nga, akala natin simple lang itong bagay na ito na ating nararanasan at ating nararamdaman sa ating pong mga sarili. Okay?
Yung pagnasaan mo ang isang bagay o pagnasaan mo ang isang tao, okay? At hindi mo ito napigilan at ikaw ay nakontrol na ito, ano raw ang magiging bunga nito? Ito ay magbubunga ng kasalanan. Okay? At pag ito ay nagbunga ng kasalanan at hindi pa rin natin ito nakontrol sa ating pong mga buhay, ano ang kaantungan nito? Kamatayan. Dahil alam naman natin, na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat sa Diyos, dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon, Kanyang ibinigay ang Kanyang anak na si Jesus. At sa pamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun ang naging daan upang yung lahat ng ating karamihan ay malinis at lahat ng ating mga kasalanan ay mabigyan ng kapatawaran. Pero hindi po basta-basta yun. Amen? Bagamat libre ito na ginawa ni Kristo, libre ibinibigay ng ating pong Panginoon, pero wag nating hayaan na yung buhay po natin ay masira dahil tayo po ay na-overcome, na-control ng mga pagnanasa na meron po tayo at itong pagnanasang ito ay nagbungat ng ugat at ito'y naging kasalanan at itong kasalanan ito humantong sa kamatayan. Ayaw natin na mangyari sa atin yun. Alam ng ating pong Panginoon na ang kahinatnan ng tao na kanyang nilalang, ang kanilang destinasyon ay kamatayan dahil sila'y namuhay na walang kapararakan, na punong-puno ng kasalanan at pagtalikod sa Diyos at wala silang ginawa kundi sundin ang pita ng laman. Kaya kung titingnan po natin ang kabuuan ng aklat ng 1 Corinthians, ng 2 Corinthians, makikita po natin kung paano dito ay binabanggit ni Apostol Pablo yung klase ng buhay na meron ng mga mananampalataya at ng mga tao doon sa Corinto. Kung paano sila namumuhay na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At marami nga sa kanila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya at nilakaran at sinundan at namuhay ayon sa gawa ng laman. Alam niyo po, bagamat maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan na pag ang gawa ng laman ay hindi natin nakontrol at hindi natin ito naitigil, ito'y magbubunga ng kasalanan at ito'y hantong sa kamatayan. Alam niyo po, si Apostol Pablo, dumaan din po sa ganitong klase po ng buhay. Yung kanyang itinuturo, yung kanyang sinasabi sa mga taga-Korinto, ito rin yung struggle po ni Apostol Pablo. Pero ang maganda kay Apostol Pablo, nauunawaan niya yung kanyang kahinaan. Nauunawaan niya yung kanyang kalalagayan. Kaya nga sabi ng Biblia, 3 beses niyang hiningi sa Diyos, ibig sabihin, siya'y nanalangin sa ating pong Panginoon na alisin ang bagay na yun, na upang siya ay makalaya doon sa ganoong kalalagayan. Bagamat hindi po agad-agad tinanggal ng ating Panginoon, pero ipinaranas ng Diyos sa Kanya yung kapangyarihan ng Diyos upang sa panahon na si Apostol Pablo ay mahina, pero nararanasan niya ang kapangyarihan at pagpapalakas ng Diyos sa kanyang pong buhay. So how Apostle Paul overcome the power of lust? Apostle Paul, he overcome the power of lust in his life by relying, listen,
by relying on the grace and the power of our Lord Jesus Christ. Siya po ay nag-rely lamang. Nanangan sa biyaya. Di ba doon sa teksto natin, anong sabi ng Panginoon? But my grace is sufficient for you. So siya'y nanangan sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay hindi nanangan sa kanyang sariling kakayanan, sa kaya niyang gawin, sa kanyang lakas, sa kanyang talino. Dahil alam na Apostol Pablo na hindi niya kaya. Kaya nga 3 times, he pleaded to God. Amen? Alam na Apostol Pablo. Sa atin, alam din natin how many times na sinabi natin sa ating mga sarili, hindi ko na kaya. Ayaw ko na. Pero bakit nagagawa pa rin natin? Bakit yung alam natin na hindi maganda, yung pa rin ang nagagawa po natin? Bakit yung gusto ng laman natin, yung pa rin ang nasusunod natin? Bakit? Kasi masyado tayo nagre-rely sa kaya natin gawin, sa ating lakas, sa ating talino. But Apostle Paul, he overcome the power of lust in his life by relying in the grace of God and in the power of our Lord Jesus Christ. So kung ganito po kahalaga yung biyaya ng Diyos sa buhay ng Apostol Pablo, sa atin po, kailangan din natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng Diyos, the power of our Lord Jesus Christ in the life of Paul, in all his weaknesses, we need that power also in our life. Kailangan din natin ang kapangyarihan ng Diyos dahil alam natin hindi natin kaya. Ang makakapagpalaya lang sa atin ay ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Sabi mo sa katabi, kapatid, hindi mo kaya. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? So alam niyo po, yung naging approach po ni Apostol Pablo ay napakaganda. Ano yung approach na kanyang ginawa? When he relied to the grace of God and to the power of God in his life. Ang kanyang naging approach, kanyang itinoon ang kanyang sarili doon sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? At dito po sa umagang ito, meron pong ilang strategy na ginawa si Apostol Pablo kung paano niya na-overcome ang anumang lust o pagnanasa na dumarating sa kanyang pong buhay. Number 1, he relied in his new identity. Si Pablo daw po ay nag-rely doon sa kanyang new identity. At kung si Apostol Pablo, he relied in his own new identity, kailangan ang bawat isa sa atin ay mag-rely din tayo doon sa bagong katauhan na meron po tayo. Amen? Okay? Ano yung bagong katauhan na yun? That you and me, we are new creation. Amen? Ikaw at ako, tayo ay bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, anong sabi po dyan? Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
Ang sino mang nakipag-isa na raw kay Kristo ay bago na nilalang. Wala na ang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. So, our new identity is we are a new creation. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Pangalawa, na nag-rely si Apostol Pablo sa kanyang new identity na dapat yun din po tayo. Not only in his new creation, but also he relied to this truth, dead to sin and alive in Christ. Na siya ay patay na sa kasalanan, bagos buhay kay Kristo. Romans chapter 6 verse 11. Ano sabi po dyan? So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Malinaw kay Apostol Pablo na yung kanyang bagong identity as a new creation, no? Siya daw ay patay na sa kasalanan. Malinaw sa kanya yun. Bagamat merong pag-atake, merong mga tukso, merong mga kasalanan na dumarating sa buhay ng tao, kapatid, dapat maunawaan po natin, no? Na tayo ay patay na sa kasalanan at tayo ay buhay kay Kristo. Dahil lahat ng kasalanan ay tinapos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pinakamainam sa lahat, kung nais mo na ikaw ay mamatay sa kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil si Kristo lamang ang siyang may karapatan, kapatid, upang ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong kasalanan dahil walang ibang nabayubay sa krus ng Kalbaryo at walang ibang hinayaan ng kanyang dugo ay mabuhos sa krus ng Kalbaryo kundi ang dugo ni Kristo. Una, rely on your new identity. Pangalawa, flee from temptation. Sa Tagalog, sabi po dito, tumakas sa tukso o lumayo sa tukso. Gusto nating ma-overcome ang mga bagay na ito? Sabi ganun, na Apostol Pablo, tumakas sa tukso o lumayo sa tukso. Pastor, kaysa ako pumunta sunod ng sunod. Kaya wala na akong magawa kundi umawit, tukso, layuan mo ako. Kapatid, kahit ano pang pakiusap mo, kahit umiyak ka pa, kahit magmakaawa ka pa, hindi lalayo yan. Amen? Ang kailangan mo, you need to resist. Kailangan mong lumayo. We need to flee from youthful passions. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ano sabi po dyan? So flee from youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.
Sa Tagalog, ano sabi po dyan? Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Ano raw ang iiwasan natin? Masamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga tao may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Kaya napakalaga kung sino yung mga makakasama po natin. Mahalaga kung sino yung ka-fellowship natin. Mahalaga kung sino yung mga pipiliin nating mga barkada. Amen? Mahalaga kung sino yung mga kamingle po natin. Yung mga kausap po natin. Mahalaga. Gusto mo na hindi ka mapahamak? Maghanap ka ng mga taong merong takot sa Diyos at merong malinis na puso sa ating po Panginoon. Sabi niya noon, flee from youthful passion. Alam naman natin, tayo mga dumaan sa pagiging mga kabataan. Mapupusok po tayo kung anong naisip po natin, kung anong nararamdaman po natin, kung anong sinasabi ng ating pong mga laman, kung anong inuutos ng ating pong mga puso, ginagawa natin. Wala tayong pakialam kung ano ang consequence nito. Amen? Kung ano ang magiging consequence nito sa ating pong buhay, wala tayong pakialam. Kaya sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, flee from youthful passions. Pangatlo, na naging strategy ni Apostol Pablo kung bakit siya ay naging matagumpay sa anumang gawa ng laman sa kanyang pong buhay. Renew our mind. Renew our mind. Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi po diyan? Do not conform to the pattern of this world. Huwag daw tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Alam niyo po, pag masyado po nating binigyan ng pansin at ginaya natin ang pamumuhay na meron ng tao sa mundong ito, tayo ay mapapahamak. Tayo ay mapapariwara. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, bagkos mag-iba na kayo ng inyong pag-iisip. Para ano raw? So that you will know what God's perfect will in your life. Kaya hindi natin alam kung ano ang tunay at mabuti at tamang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kasi ang buhay natin ayon sa takbo ng mundong ito. Yung laman ng isip natin kung ano ang sinasabi ng mundong ito. But if we want to know God's perfect will in our life, we need to have a renewed mind. Tingnan niyo po why a renewed mind is so important to every individual. Philippians chapter 4 verse 8. Ano sabi po diyan? Sabi po Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, para sinasabi niya sa inyong mga lalaki at babae. Okay? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy. Ano sabi po dyan? Think
about such things. Yun daw ang dapat na maging laman ng ating mga isip. Think such things. Ito raw ang dapat maging laman ng ating pong mga isipan. That's why to have a renewed mind, it's so important. Mahalaga. Alam naman natin kung anong pag-isip meron tayo noon at kung anong klaseng pag-isip meron na tayo ngayon nung isinumpa na natin ang ating pong buhay sa Diyos. Kaya nga mahalaga, una, we need to understand our new identity. Pang-apat na strategy ni Paul, pursue righteousness. Pursue righteousness. 1 Timothy chapter 6 verse 11.